Kapitolyo, Kapitolyo! Biyaheng Kapitolyo. Ang programa ng bawat Batanggenyo. Biyaheng Kapitolyo. Mapapakinggan ang mga napapanahong mga balita. Biyaheng Kapitolyo. Mga kaganapan sa loob at labas ng lalawigan ng Batangas. Biyaheng Kapitolyo. Tatalakay sa mga proyekto ng ating pamahalaang panlalawigan. Health, education, livelihood, protection of life, environment, and property. Tara na! Sakay na! At samahan ang buong pangkat ng patrol ng Kapitolyo patungo sa isang magiting na lalawigan ng Batangas. Dito sa biyaheng hindi ikaw maiiwan. Kapitolyo, Kapitolyo! Kasama ang inyong mga kapasada ngayong araw ng Biyernes. Mark Jonathan Macaraig, Millicent Ramos. Kapitolyo, Kapitolyo! Broadcasting live mula sa Batangas Provincial Information Office Media Center. Ito ang inyong biyaheng Kapitolyo. Kapitolyo, Kapitolyo! Magandang umaga, Southern Luzon. At magandang umaga, lalawigan ng Batangas. Araw na naman po ng Biyernes, January 26, 2024. At narito pong muli ang inyong paboritong kasama tuwing umaga sa ikawalong taon. Ikawalo na. Oh, yes. ikawalo na. Ikawalong taon ng programa ng bawat Batanggenyo, ang inyo pong biyaheng Kapitolyo. Ito po, si Jonathan Macaraig. Sa ngalan po ng ating masipag at magiting na ama ng lalawigan ng Batangas, Governor Dodo Mandanas, kasama niyo po muli kami ang inyong mga morning kapasada, broadcasting live po mula rito sa PIO Media Center sa Health Information Management Building sa Kapitolyo. Ito naman po si Millicent Ramos. At bago nga po tayo magpatuloy sa ating pagbiyahe, tayo muna po ay magbigay ng pasasalamat sa ating Panginoon sa atin pong muling sama-samang panalangin para sa kanyang gabay at patnubay. Pangungunahan niya ng aking kabiyahing in tandem at Millicent Ramos. Do not just read or listen to the Word of God, but really see and understand what God say. Develop your own scholarship. Do not depend on teachers and preachers alone. You've got to read the Bible on your own. Meditate on it day and night. Pray for the Lord to reveal to you a meaning that is unique to your experience. Do not just rely on what people say. God says, allow God to speak to you. Kailangang naririnig mo, hindi lang yung gusto mo o inaasahan mong marinig. Ginagawa mo ang lahat ng yan para magkaroon ka ng tunay na revelation from God. Let God speak to you personally today. The Word of God is timeless. You can understand God through the context of history in which Jesus was revealed. But you can also transcend the material history of that time and let God speak to you in your time and place no through the eternal and universal teaching of Jesus. Jesus says that those who see and hear spiritual truth are blessed, and blessed are those who believe without seeing, including our generation and those before us. Napakapalad ang mga disciples noon dahil nakita nila si Jesus. Nakasama nilang kumain, naranasan nila yung mga himala, nahipo nila yung mga sugat niya. Pero ang sabi ng Panginoon kay Tomas na mas mahirap yung ating pananalig dahil wala tayong nakitang batayan. If you believe in Jesus without seeing Him as the apostles saw Him, you are truly blessed. Panginoon, maraming salamat po sa lahat ng mga biyaya at pagpapala. Hindi ka man po namin nakikita, pero nararamdaman at naniniwala kami na nandyan ka palagi sa tabi namin, lalo't higit sa oras ng aming mga pangangailangan. Ang lahat ng ito, Panginoon, ay tinataas namin sa iyo sa ngalan ni Jesus. Amen.
Ayun, maraming salamat Ate Isen sa iyong napakagandang panalangin. Sabi nga, Amen. kapag naniwala ka sa Panginoon, you are truly blessed. Yes. Ano nga Ate Isen? Hindi man talaga natin nga nakikita, pero nararamdaman natin ang kanyang presensya sa araw-araw. Lalo Amen. tigit syempre, pag may mga problema tayo na nai-encounter, hindi man lagi tayo na oras ay nakakapagpasalamat. Yung kahit anong ginagawa natin, ay magpasalamat tayo kahit Laging papaano. magpasalamat. Palagi, yes. Laging magkaroon ng grateful heart, ika nga. So ayan, tuloy-tuloy lamang po ang masayang umaga ngayong araw ng Friday para nga po sa isang oras nating pagbiyahe na puno po ng napapanahong mga balita, mahalagang impormasyon at talakayan na nakalaan sa public service. Siyempre, kasama rin po ang inyong mga panawagan at pagbati. At speaking of pagbati po sa mga nakatutok at nakasubaybay ngayon sa ating programa. Sa mga nakikinig sa kanilang tahanan, sa mga nasa opisina, sa mga papunta sa kanilang destinasyon. Good morning po sa mga nasa publiko at mga pribadong sasakyan. Salamat po sa inyong pag-antabay at tutok lamang po kayo. Pagbati rin po ng magandang umaga, syempre, babatiin natin ang masayang araw ng Biyernes. Unang-una na ang ama ng lalawigan ng Batangas, Governor Hermelando Mandanas. Magandang umaga po, sir. Sa ating Vice Governor, ang ating good Vice, Mark Leviste. Magandang umaga rin po. Sa ating mga board members at sa lahat po ng mga bumubuo ng Sangguniang Panlalawigan, ang amin rin pong pagbati ng good morning and happy Friday. At hindi naman natin syempre ihuhuli ang ating Provincial Administrator, Sir Willie Racelis, na guest natin kahapon. Oo. Ayan, ang ating Chief of Staff at Provincial Information Officer, Ma'am Abela Bihasa. Good morning po sa inyong lahat. Siyempre, good morning din po sa lahat po ng mga kasamahan namin dito sa Provincial Information Office at sa lahat po ng mga kawani ng bawat tanggapan ng pamahalaang panlalawigan. Tayo nga po ay napapanood via Facebook live streaming at napapakinggan sa himpilang 95.9 Radyo Totoo. Kaya naman sa lahat po ng ating mga katiwala, mag-like, comment and share na po kayo dito sa ating live streaming. At para naman bumati sa ating mga online viewers, kasama po natin ang ating patroller ngayong araw ng Friday, Shelly Umali. Isang magandang umaga po sa ating mga tagapakinig at patuloy na nakatutok sa kanilang mga himpilan ng radyo at lalong-lalo na po ang nakatutok sa atin through Facebook Live na sina Mr. Johnson Olimba, Mr. RJ Gabriel, Mr. Julius De La Cruz, Mr. Joshua Sayaman, Miss Avon Liu, Miss Marife Tumambing, Miss Nilda De Villa, Mr. Rogelio Aguirre. At yan nga po, ilan lang po yan sa mga nakatutok sa atin through Facebook Live. Ayun, maraming salamat kasamang Shelly. Ang dami nang nakatutok sa atin ngayon. Siguro bago tayo, Ate Isent, dumako sa ating mga paalala at patalastas, kanina may medyo masamang balita tayo na nabungaran agad ngayong umaga. Oo, pagkadating-dating pa lang natin, Jonathan, agad ay pinag-usapan dahil nakakalungkot kasi na mabalitaan mo ng isa sa mga favorite Kilalang natin, kainan. kilala, ay nasunog po ngayong umaga, alas 7 ng umaga. Hindi pa po natin alam yung mga dahilan, pero ayan, under investigation pa raw. Ng ating Bureau of Fire. Ayan. At saka mabanggit ko lang din, Ate Iset, ito kasing establishment na ito, itong ating TOP, ay accredited ng ating Department of Tourism. Yes, At bukod doon, ay siya ay registered dito sa ating PTCAO as registered PTCAO nga na establishment. At dahil nga dyan, kasi parang Filipino food yung mga isinaserve nila, kaya marami tayong mga turista na talagang dyan pumupunta na at masarap nga talaga yung mga food nila. At nagdaang 2 weeks ago, nandyan tayo. Kaya marami tayong memories dyan, kaya nakakalungkot po talaga. Sa mga hindi po nakakaalam, yan po ay located sa Rizal Avenue dito po sa lungsod ng Batangas. So, ayun, nakakalungkot. The other place. Kasi meron sila nasa main, yung mismong TOP, nandun sa Sa Pibor bayan. Ghost. Itong tawag naman doon sa nasa malapit sa may BSU nun nga sa dulo, ay ang The Other Place. Ayun. So, ayan, usapang health po tayo ngayon sa pamagitan po ng ating nakapanayam na resource person mula po sa Provincial Health Office. Naku, ito ay, kumbaga, Suki natin. last minute na, short notice na ating pero tayo laging napapaunlakan. Kaya thank you agad. Thank you, yes. Sama-sama po nating alamin ang recent updates sa mga nakalinyang aktibidad ng Batangas Provincial Blood Council
na balita ko at isent January pa lamang, ang dami na agad nakahanay na activities. Oo. Kaya Buong- kumbaga, hindi rin naman natin na marapat lamang na ma-interview talaga natin sila. Oo, at nang malaman ng mga kababayan natin na may mga schedules tayo sa bayan-bayan sa mga LGUs, kaya naimbitahan agad-agad natin ang ating bisita ngayong umagang ito. Ayan, so makakapanayam nga po natin o nakapanayam nga po namin ang Batangas Provincial Blood Council o ang ating Voluntary Blood Services Program dito po sa ating lalawigan. Bukod po riyan, ihahatirin po namin ang iba pang mga mahahalagang balita, anunsyo at aktibidad dito po sa inyong pamahalaang panlalawigan. Kaya naman, subaybayan po ang lahat ng iyan. Magbabalik po ang inyong biyaheng Kapitolyo makalipas lamang ang ilang mga paalala. Aray, ano ka namang lamok to? O anak, bakit? Nakagat po kasi ako ng lamok. Naku, wag ka magpakagat sa lamok. Uso na naman ngayon ng dengue, anak. Lalo na ngayong tag-ulan. Dengue? Ano ka po yung dengue, Nay? Ang dengue ay isang uri ng impeksyon na sanhi ng virus na dala ng kagat ng lamok na Aedes aegypti. Kadalasan ang may sakit na dengue ay nakararanas ng biglaang pagtaas ng lagnat, matinding sakit ng ulo, pagsakit ng kalamnan at kasukasuan, kawalan ng ganang kumain, pagduduwal at pamamantal sa balat. Kung nararanasan ang mga nasabing sintomas, kinakailangan kumonsulta na kaagad sa pinakamalapit na health center o ospital upang maiwasan ang anumang komplikasyon. Iwasan po natin ang pag-inom ng gamot na hindi nireseta ng doktor. Naagapan ng severe dengue sa agarang pagkonsulta sa doktor at kakaunti lamang sa mga nagkakadengue ang nagiging grabe o severe. Para makaiwas sa dengue, tandaan ang 4S na isinusulong ng Department of Health. Una, search and destroy breeding place. Hanapin at alisin ang mga bagay na pwedeng maipunan ng tubig na maaaring pangitlugan at pamahayan ng mga lamok. Pangalawa, seek early consultation. Agad kumonsulta sa doktor kapag makakaranas ng anumang sintomas ng dengue. Pangatlo, self-protection measures. Gumamit ng proteksyon laban sa kagat ng lamok tulad ng insect repellent, magsuot ng mahabang kasuotan, maaaring gumamit din ng kulambo at iba pa. At ang pang-apat, say yes to fogging in times of impending outbreak. Maaring magpausok sa komunidad kung may banta ng dengue outbreak. Ngayong tag-ulan, dengue ay iwasan, kaya ang 4S lagi nating tandaan. Isang paalala po mula sa pamahalaang panlalawigan ng Batangas at ng himpilang ito. Ayan, nagbabalik po ang inyong biyaheng Kapitolyo. Ang oras po natin, 9:45 na po ng umaga. At dumako na nga tayo sa ating talakayan ngayong Friday, 2024. Tuloy ang serbisyo, tuloy po ang mga programa at mga inisyatibo para sa mga Batanggenyo. Bagaman na nagsisimula pa nga lang ang taon at iisent, ay hindi naman nangangahulugan niya na kumbaga tumigil o nahinto ang paghahatid po ng tulong at iba't ibang mga serbisyo sa ating mga kababayan. Katunayan nga po niyan, alam naman natin na tiisin katatapos lamang ng 2023 ay papasok pa lang ang bagong 2020. taon. Marami na agad pong mga nakahanay o pinaghahandaan na ulit agad-agad ang mga susunod na proyekto at mga programa po para sa bagong taon ng paglilingkod. At isa nga po sa mga aktibong councils dito sa ating lalawigan, ang patuloy na nagpapakita kung gaano produktibo ang ating pamahalaang panlalawigan. Katuwang ang iba't ibang mga ahensya sa pagkakaloob ng serbisyong nakatuon sa health and wellness ng bawat isang mamamayan. At yan nga po ang ating Batangas Blood Council. Sa nakalipas po mga taon, sinisikap po ng naturang council na maging aktibo at mahigitan pa bawat taon ang mga accomplishments at pag-abot ng mga targets para maitaas po ang antas ng Voluntary Blood Services Program ng Batangas. Last year nga lamang po, ito maganda to Ate Isen kasi buong pagmamalaki po na inihayag, ibinahagi po ni Dr. Ros Vilinda Ozaita, ang atin pong Provincial Health Officer, na ang Batangas Provincial Blood Council lang naman, Ate Isen. Ang ang tanging buhay at aktibong blood council sa buong Calabar Nakakatuwa Zone. yun, isipin yun. Buong Naiingit nga region. yung ibang mga Sabi bayans nga, natin. kumbaga parang i-benchmark or parang pag-aaralan ulit nila at dito yung pagbabasihan nila dito sa ating lalawigan. At tutulungan natin sila para maging maangat din nila ang kanilang bayan. Kaya naman po kami dito sa inyong biyaheng Kapitolyo ay patuloy rin, syempre, na nagsisika para maging partner po ng nasabing council sa pagpapabatid po sa publiko ng mga accomplishments at syempre, magbigay po ng awareness sa kahalagahan pa rin, of course,
ng voluntaryong pagbibigay po ng dugo. Kaugnay nga po niyan, kahapon po ay aming nakapanayam si Ms. Arlene Brocal, Voluntary Blood Services Program Manager mula sa Provincial Health Office, kung saan nga po pinag-usapan po namin ang mga accomplishments ng Batangas Blood Council noong isang taon at ang mga nakahanda at nakalinyang proyekto para ngayong taon ng 2024. Para po sa buong detalye ng aming naging panayam, panoorin po natin. Ayan, magandang umaga po Ma'am Arlene. Yes, good morning Sir Jonathan, Ma'am Millicent. Good morning po. Ayan, at tayo nga Ate Isent ay magpapasalamat muna kay Ma'am Arlene kasi kahit last minute ay andito ulit, nagbabalik at para nga makapanayam natin. Ma'am Arlene, maraming salamat po. At syempre sa Provincial Health Office. Yes, anytime po. Alam mo bang short notice natin kay Ma'am Oo. Arlene, pero tayo pinaunlakan. Alam naman natin sobrang busy rin ang Ma'am Arlene, kaya maraming salamat Ma'am Arlene sa oras mo talaga. Yes, you're welcome, ma'am. Ayan, so bago po tayo mag-umpisa ng ating talakayan, bati muna po kayo sa ating mga taga-subaybay at baka meron po kayong mga gustong batiin muna. Okay, so magandang mapagpalang umaga po sa lahat ng mga nakikinig sa atin sa Biyaheng Kapitolyo. So, binabati ko rin sa pauna pa lang, so magandang umaga sa mga kasamahan ko sa Provincial Health Office, sa Health and Wellness Center, mga kapwa ko medtech dyan sa laboratory. Ayun. Ayan. So, Ma'am Arlene, parang ang bilis nga na nga, sabi natin kanina off-air, parang kailan lang nagbatian tayo ng Merry Christmas, ng Yes. Happy New Year. Pero ngayon, 2024, andito na po ulit tayo. Kamusta naman po ba ang pagpasok ng bagong taon? At syempre, kamusta po ba ang PHO? Yes, okay. So, ngayong 2024, siyempre patuloy pa rin ang mga napakaraming serbisyong pangkalusugan ng PHO. So, hindi yan tayo tumitigil dyan. So, ngayong 2024, ipagpapatuloy lang natin ulit at masihigitan natin yung mga accomplishment natin nung nagdaang taon. Ayun, sabi nga, 2024, tuloy-tuloy pa rin ang serbisyo. At saka hindi naman, Ma'am Yes. Arlene, nahihinto. Ano, Ma'am Oo, Arlene? tuloy-tuloy lang tayo lagi. Yes. Alam ko kahit nagkaroon ng holiday, lalo pa ang PHO nasa kumbaga frontline nga ng Oo. pagbibigay ng serbisyo. Lalo pat bagong taon, nagkaroon ng... Yes. Kita mo naman ang una nating Oo. guest, Ate Isent, Provincial Health Office pa rin dahil doon sa pagbabantay nga sa kalusugan Oo. na itong nagdaan nga nitong holiday season. So, Ma'am Arlene, baka po mapapasadahan nyo naman ang kaunti. Kasi napadaan po kami, kung Oo, matatandaan sa ninyo, laboratory. nitong isang araw lamang sa laboratory po. Oo. Ano po bang tawag nga po doon sa inyong room po na Yung yung tinigilan natin. health and yung- wellness po ata na... Oo, Health and Wellness Laboratory, yung section namin. Ayun. So, doon sa laboratory natin, so meron tayong mga laboratory examinations, usually sa mga employees ng Kapitolyo. Apo. So, meron tayong urinalysis, and then meron na rin tayo ngayong for CBC, kasi bagong install yung aming CBC machine. So, available na ang CBC platelet sa atin. And then, meron tayong blood chemistry, actually Chem10 ang ginagawa namin ngayon. So, ang kailangan lang gawin ng mga empleyado is magpa-check up sa ating mga doktor sa health and wellness. And then, bibigyan sila ng lab request kung ano yung kailangan nilang ipa-examine. Specifically itong blood chem, kasi ang mga empleyado natin syempre laging gustong Gustong ma-check. ma-check. Ayun, Ate Isent. Kumusta ba ang Kahapon mga lang napapag-usapan po. cholesterol dyan, itong Ayan. nagdaang mga okasyon. Oo, Jonathan. Siguro pagkakataon mo na talaga na makapagpa-blood chem Siyempre ka. kayo Kasi din. yes, yun Oo, nga. diba? Oo, so kapag may lab request na sila, pupunta lang sila sa laboratory, and then bibigyan na sila kaagad ng schedule kung kailan sila magpapatest. Gano'n na. Oo, yun yung Jonathan na natagpuan natin noon. Nung nagpunta Kaya tayo, pala nung may nagpunta kami, nag-check Ma'am ng Arlene, machine panay ang para- nagtetest dun sa Oo. likuran natin, Oo, sa kasi gilid. syempre, ang mga empleyado naman natin ay mga health conscious na rin. So gusto nila regularly ay nalalaman yung mga cholesterol, triglycerides, uric Aha. acid. Ay, uric acid, saka yung mga triglycerin ang sinasabi. Oo. Magandang tulong to, Ma'am Arlene, kasi alam naman natin na ang unang adhikain nga ng ating governor ay syempre doon sa kanyang health program. Yes.
kalusugan. Kalusugan ng Oo. At mga malaking bagay empleyado. ito sa ating mga empleyado dito sa pamahalaang panlalawigan na sabi nga tuloy-tuloy na nagbibigay ng serbisyo At publiko. yes po. Bukod sa tuloy-tuloy, talagang nag-upgrade talaga ang ating mga binibigay na serbisyo ng Provincial Health Office. Talaga Yes namang po. para sa empleyado gagawin lahat ni Governor Mandanas ang lahat para mabigay ang lahat na serbisyo na kinakailangan talaga ng bawat isa. Oo. At Ayan. nagpapasalamat nga kami talaga sa suporta ng ating governor, syempre ng aming ding provincial health officer. Kasi kumbaga, yung mga pangangailangan talaga, hanggat kaya talagang binibigyan ng paraan para matugunan. Ayun, Ayun. kaya tuloy-tuloy din yung pag-i-innovate. Sabi nyo nga, Ma'am Arlene, may napadagdag nga na bagong Oo. proseso doon. May 4CBC na tayo ngayon. Ayun. Ayan, So, sa mga nakikinig, sa mga kapwa empleyado natin natin. dito sa pamahalaang panlalawigan, maalwa na ngayon, Ma'am Arlene, ang pagpapa-blood chem ika nga dito sa atin sa Provincial Health Office. So ayan, Ma'am Arlene, dadako na tayo sa usapin patungkol nga sa usapang dugo sa ating Yan. Blood Council. Okay. So sa usapin naman po sa dugo, syempre itong ating Voluntary Blood Services Program, kamusta po so far 2024 ngayon yung supply ng dugo dito po sa atin sa lalawigan? Okay, so siguro last part ng December hanggang itong mga early part ng January, actually nagkaroon tayo ng parang kakulangan sa supply ng dugo. Siguro dahil na din sa walang masyadong naganap na mga blood donation activities nitong January. Holiday Kasi usually season. lean month natin ang December and January. Kasi walang masyadong blood donation activity. Yes po. Kasi medyo maraming ganap ang mga communities, nandiyan yung mga Pasko, 'di ba, mga bagong taon, fiesta. So hindi naging ganun kadami yung activities and dumami yung nangangailangan. So medyo nagkaroon tayo ng hindi naman talagang kakulangan pero naging mahirap ang paghahanap ng dugo. Kaya naging ang naging resort natin doon is mag-donate yung mga tao na nangangailangan ng dugo. Specifically yung type O, talagang medyo nagkaroon ng kakulangan. Ang hirap Yes, makahanap ng opo. type O nitong mga nakaraang ilang linggo. Kasi nga siguro dumami rin yung nangangailangan. Pero recently naman, nakausap ko yung mga taga-BAT MC natin, taga-PRC. Lately naman, meron na sila, nagkakameron na ulit ng marami-raming supply ng type O at ng iba pang blood type. Pero Ma'am Arlene, nga ngayon ko narinig na mas kailangan natin ang type O ngayon kasi usually laging Oo, B+, yun ang marami. B ang laging, Kasi type O ang maraming blood type. ganun. Usually, maraming kaya lang nito ang nangyari talaga yung type O, siya yung halos kinailangan Opo. ng mga tao na parang ang hirap maghanap. Siguro dahil nga maraming Pilipino ay type O, so marami ang nangailangan ng type O. Ang problema, kokonti yung supply naman, kokonti yung nagdo-donate na type O. Yan. Tapos Kaya nasa unan siguro- pa po na nagdaan nga tayo dito nalinman sa tayo. holiday season. Oo, ngayon. sa holiday season. Pero ngayon naman, parang okay na siya. Medyo dumarami na ulit, tsaka marami na tayong schedule ng Yes, blood donation opo. ulit. Ayun, Ma'am Arlene, na-curious lang ako doon sa sabi nyo nga medyo nagkaroon nga tayo ng kakulangan sa supply at dumadami yung nangangailangan po ng dugo. Ma-determine po ba natin, Ma'am, or pwede po ba nating ma-determine yung buwan na masasabi natin na ay sa buwan na to na parang ang daming nangangailangan ng dugo? Kahit alam po natin na regular naman po na may nangangailangan ng dugo. Actually, yung pangangailangan kasi sa dugo, kumbaga, hindi predictable. Oo, kasi minsan may buwan siguro na ang stock ng dugo ay talagang marami. Marami po. May month naman na kulang. So, medyo unpredictable siguro. Pero basta ang lagi lang ang constant kumbaga ay yung pangangailangan sa dugo. Hindi siya siguro nababawasan, pero yung volume talagang laging nandyan. Oo. Pero kasamang Jonathan, feeling ko sa experience ko kasi marami rin tayong mga Ma'am Arlene, syempre na natutulungan na nangangailangan. Nitong mga December and January talagang napakadami na hindi talaga natin napagkalooban ng dugo kasi talagang Oo, kulang na sa- kulang oo, tayo. sa totoo. Talagang dahil nga siguro dahil nag-holiday, tapos hindi makapag-donate dahil mataas ang BP. Oo, maraming Oo, hindi underlying sila health conditions. oo. Oo, ultimong yung mga karatig nating probinsya,
ang Cavite, NCR, tumatawag sila sa akin or sa BAT-MC, nagtatanong din na, ma'am, baka naman meron kayo dyan kasi wala din daw sa kanila. Opo. So ramdam din ng buong halos Region 4A yung talagang medyo kahirapan sa paghahanap ng dugo lately. Ayun, at yan naman po, Ma'am Arlene, na mga sinasabi nating kakulangan ay kumbaga ay tuloy-tuloy rin nating inaaksyonan at kitang-kita naman po yan na nagiging talagang produktibo talaga ang ating, syempre sa punguna ng ating Batangas Yes. Provincial Oo, Blood Council. At dahil nga nandito na din tayo sa usapin ng dugo, ay pagtalakayan muna po natin yung mga naging accomplishments po ng ating Batangas Blood Council. Siguro mauna na natin, Ma'am Arlene, kasi napag-usapan din natin yung December na kakaunti nga mga nag-donate. Pero bago, ma'am, tayo dumating sa mismong, sabihin na natin, malapit ang Kapaskuhan, ang ating pong Department of the Interior and Local Government ay nagsagawa po ng kanilang bloodletting activity. Oo, meron silang tinatawag na daluhay. Daloy ng buhay. O, di ba napakaganda ng kanilang tagline. Yes So, po. daluhay, daloy ng buhay. So, nakipag-coordinate sila sa atin. And sana sabi ko nga, hopefully, magtuloy-tuloy na yon, maging regular activity nila sa atin na may blood donation activity na sponsored ng DILG. Kasi napakalaking tulong yun po nila. ba ay first time po nila? First time nila yon sa atin. Ayun, at nakakatuwa din naman, Ma'am Arlene, kasi kaming dalawa ni Ate Isat ngayon napapasyal din oo. doon. Nasaksihan, oo. At yes. nakakatuwa kasi madami din. Madami Maraming din may mga nag-donate empleyado ng din ng tayo dugo. nagpunta doon na regular donors din natin. At syempre supported ng ating, kasi karamihan, Ma'am Arlene, na nakita nating nag-donate ay mga kapulisan. Oo, tsaka empleyado. Empleyado rin. natin Oo, dito. oo. So sana magtuloy-tuloy yun para mas marami tayong matulungan. At saka Ma'am Arlene, Jonathan, nakakatuwa kasi dahil nga po nandun kami, nasaksihan namin, nakakatuwa na kahit hindi natin imbitahan yung mga empleyado, willing na talaga sila na Oo. mag-donate ng Yung dugo, sinasabi na nga aware parang na sila. advocacy na at some Oo. point ng kanilang buhay o kumbaga aware na sila doon sa napakagandang ang layunin nitong pagdodonate o voluntaryong pagbibigay ng dugo. Yun nga, yun ang nakakatuwa kasi ngayon sa ating mga empleyado. Simula nung sinimulan natin ito, nung Yes, March, nung March, by nung March, nag-birthday si Gob, yung enthusiasm ng mga empleyado Yes po. na mag-donate ng dugo na medyo napatigil dati because of the pandemic, ay talagang bumabalik na. Kumbaga basta may blood donation, alam na nila. Kumbaga, sabi ko nga, hindi na tayo mahihirapan sa mga susunod nating activities ng blood donation sa Kapitolyo kasi yung mga empleyado natin is nandun na yung volunteerism sa blood donation. Opo, tsaka isipin nyo naman, meron tayong Civil Service Month, yung ating Linggo ng Kabataan, tuloy-tuloy Oo, yung ating... Yun ang sunod Opo. nating yun sa At mga dahil kabataan dyan naging naman. partners din natin yung SK ngayong last time din na nakapunta rin tayo dyan para din nga masaksihan natin yung activity nila. Oo. Nakakatuwa na talagang dito sa provincial government ang mga empleyado ay nagiging aware na sa mga ganitong gawain natin. Yes, oo. Ayan, tsaka, di ba, ma'am, meron siyang yung parang period na kapag nag-donate ka ng dugo, hindi ka muna pwedeng magbigay ng dugo ulit for ilang For months. 3 months. 3 months. So, Pero yung iba, kunwari kami ni Ate Iset, yung isa naman ay siya naman ang magdo-donate. For example, dun sa Civil Service Celebration. Tapos ako naman, di ba ma'am, Oo. kumbaga tuloy-tuloy. tuloy-tuloy. Hindi tayo nauubusan. So ma'am, baka mapapasadahan pa natin yung iba pa po nating mga naging accomplishments. So, nung last year, syempre yung regular nating World Blood Donor Day. So, Mhm. tuwing June yan, June 14. So, may activities ulit tayo dyan, June 14. And then, July is National Blood Donors Month. And then, sunod na natin dyan is yung Sandugo. Syempre, Sandugo Awards ulit. Apo. And then, ano pa ba? Yung ating, syempre, pag Sa December, Cancer Warriors sa po, Cancer Warriors ayan. natin. And then, yung tuloy-tuloy nating blood donation activity sa mga LGU na kinokondak natin. Ayun So, yung- tuloy-tuloy lang lagi yon. Oo, like dun sa Sandugo Award, Ma'am Arlene, siguro magandang mapasadahan natin ng konti, Jonathan, kung bakit ba tayo nagkakaroon ng Sandugo Award para malaman din. Marami nang nakakaalam, pero siguro pasadahan natin ng konti kung bakit tayo nagkakaroon ng Sandugo Awards. Okay, so sa Sandugo Awards, binibigyan natin ng recognition, ng parang appreciation, yung mga LGUs natin na nag-i-initiate talaga ng mga blood donation activities. Kasi napakahalaga na ang bawat LGU ay
mag-conduct ng blood donation kasi para makita nila yung kahalagahan ng pagbibigay ng dugo. Kasi kumbaga syempre ang primary purpose is makatulong sa Apo. nangangailangan ng dugo. Pero sa kanila sa LGU, napakalaking tulong din kasi noon. Kasi kung may lalapit sa kanila na nangangailangan ng dugo, kumbaga mas madali yung paraan para makakuha sila o matulungan nila yung mga constituents nila na makakuha ng libreng dugo mula sa ating mga partner na blood service facilities. Tsaka ma'am, meron po tayong target po dito po, yung sa 1%. Oo, ng so annually 1% ng population ang dapat makuha natin. And for 2023, kung hindi ako nagkakamali, ang target natin is parang 32,600 plus. And ang accomplishment natin, alam nyo kung ano, naka 48,800 lagpas pa. units of Lagpas. blood tayo. So for this year, naka 150% tayo. Nung 2022, 127 tayo. For this year, 150% tayo ang ating accomplishment. So maraming salamat sa lahat ng mga nag-donate ng dugo, sa lahat ng mga nag-initiate ng blood donation activities sa atin, sa Yes council po. especially. So, maraming salamat sa lahat Ayun, ng ang tumulong sa dami. atin. At ngayon, kumbaga, Ma'am Arlene, pagpasok ng 2024 ay, kumbaga, back to zero ulit yung ating pag-reach back sa to target. zero ulit tayo. So, syempre, tumaas ng konti ang ating target. So, hopefully, basta sama-sama lang tayo lagi. Kayang-kaya yan. Kaya basta't natin sama-sama. yan. Pero ma'am, Oo. speaking ng mga LGUs, at syempre, alam naman natin, doon sa pag-abot nga natin ng target na percentage, napakalaki po ng ginagampanan ng ating mga lokal na pamahalaan. Kamusta naman po ba ang mga ugnayan po nating ginagawa? Okay. So, upon checking with Batangas Medical Center, kasi yun yung parang prime natin na kapartner lagi. Kasi sila yung government institution. So, upon checking their schedule, na nabigay ko din kay Yes Millicent, so yung February nila is halos everyday. Halos everyday may naka-line up silang activities. So, napakaganda. Sabi nga ni Ma'am Elaine, parang hanggang April, halos fully booked na sila or fully scheduled na yung kalendaryo nila. So, sana magtuloy-tuloy pa rin. So, doon sa mga LGUs po dyan na may balak mag-conduct ng blood donation activities, maaari na po kayong magpa-schedule either with Batangas Medical Center or PRC as early as now para makuha nyo yung gusto nyong date talaga. Pwede po kayong magpa-pencil book na sa kanila kumbaga. Apo. Ayun. Kasi bukod nga doon, Ma'am Arlene, sa mga LGUs, meron din mga private individuals na nagko-conduct or institutions na nagko-conduct ng sarili nilang bloodletting activities na ginagawa naman tayong ka-tie up. Kumbaga tinatap tayo ang ating Batangas Blood Council at yung iba na rin nating mga partners, PNP, andyan ang BAT-MC. Actually, marami naman talaga tayo mga stakeholders. At ang maganda nga, sabi ko nga, dito sa lalawigan natin, hindi kasi tayo naglalaban-laban, hindi tayo nagkukumpetensya kung sino bang mas maraming nakuhang dugo o sino mas magaling. Dito sa atin, nagtatrabaho tayo bilang isa lang. Kasi Yes nga po. meron tayong council na gumagabay sa atin. So para lahat sa kapwa natin Batanggenyo ang layunin ng bawat isa dito sa Batangas. Kaya napakaganda nun. And masabi ko lang pala kasi kahapon nagkaroon kami ng meeting with the BBS po. regional and BBSP kina Ma'am Myla Belgado. And then nasabi nila na magkakaroon sila ng Regional Sandugo Awards. So this coming February 8 sa Crimson Hotel. So mag-award sila sa mga LGUs ng Buong region po. Region 4A. So first time ulit nilang mag-Sandugo Awards kasi natigil din sila. Kumbaga hindi sila nagka-awarding nitong nag-pandemic. Yes. So this February, matutuloy na yung Regional Sandugo Awards Uy, nila. maganda nating puntahan yan. Kaya lang, paano tayo pupunta? Malayo. Oo, baka Napakalayo. Lilipad na naman tayo at isend. Baka naman maimbitahan. Opo. Kaya nga. Pero Ma'am Arlene, sabi nga natin doon sa pag-reach natin ng target, 2022, ano nga pong ating percent? 127. So itinaas po natin yun noong 2023 ay... 150% na tayo ngayon ng accomplishment. So ngayon 2024, syempre kailangan mas mataas sa Oo 150%. naman, syempre. Kakayanin natin Kakayanin yan. natin yan. Pero siguro maganda na din na ma-acknowledge natin, baka natatandaan niyo pa po ma'am yung nakaraang Sandugo Awards,
yung top cities and municipalities po natin. Okay. Para ang top city natin last year is Batangas City. Mhm. Kasi nandito yung Batangas Medical Center, Apo. ang PRC. So mostly ang donors is from Batangas Apo. City. And then second natin is Lipa, I think, and then Tanawan. Tapos sa mga munisipyo naman, ang top performer natin is consistent yung Alitagtag. Mhm. Kasi Alitagtag talaga is halos weekly. Meron silang blood donation activity sa barangay. Usually weekends nila yung ginagawa kasi mas maraming donors ang available sa kanila pagka weekends. So Alitagtag, lagi silang top 1 natin. And then Cuenca, nandyan din. Ayun. So nakakatuwa naman kasi kumbaga walang tigil talaga Ma'am Arlene, at nakakatuwa nga dahil tuloy-tuloy na nabibigyan natin ng supply ng dugo ang hindi lang kasi taga-lalawigan ng Batangas, Ma'am, Oo, di ba? kahit labas Oo, kahit ng... Kahit labas, tagalabas. oo. At sa bago ko lang makalimutan, Ma'am Arlene, kanina ko pang gustong sabihin nga na last year kasi nung naka-attend tayo ng Sandugo Awards na ulit po ng ating Provincial Health Officer Dr. Ozaita, na ang ating Batangas Provincial Blood Council ang kaisa-isahan at aktibong council sa Oo, buong region. yes. Yes, and we are proud of that. And sila din naman sa regional NBBSP, nire-recognize nila tayo na Batangas Province lang ang may active na Provincial Blood Council. And then, nag-aano nga sila na baka daw pwedeng matulungan natin yung ibang probinsya para Benchmark oo, po. ma-reactive. Kasi yung iba naman meron na kaso parang Hindi lang hindi siguro active. So, mhm. nag-aano sila na humihingi ng tulong sa council natin na para matulungan kung ano ba yung mga kailangan nilang maging bylaws, mga regulations natin. Sabi ko naman sa kanila, wala namang problema kasi willing to help naman tayo. Ba't naman Yes. natin ipagdadamot yun? Oo. So, sabi ko lang sa kanila, syempre mag-ask tayo ng permission sa council para sa mga legal na mga documents natin. Ayan, so bagaman nagsisimula pa lang po ang taon ng 2024, alam naman natin, Ma'am Arlene, na sabi nga, paulit-ulit nating sinasabi na hindi tumitigil po ang ating pamahalang panlalawigan, tuloy-tuloy pa rin po ang ating serbisyo, tuloy-tuloy pa rin po ang ating mga programa. Baka po pwede niyong mapasadahan ang mga naka-line up na activities for this year po ng Batangas Blood Council. Okay, so yung meeting, siyempre meron Yes. kaming quarterly blood council meeting. Apo. And then yung blood donation activities naman natin, so yun nga sabi ko, year round yan. So tuloy-tuloy lang yan. May mga blood Olympics, yung mga malakihan. So pag ganun, usually full force tayo dyan, pati ang council. And then, ano pa ba? Ngayon po bang January or February na paparating, meron na po tayong mga nakaschedule po? Yes, na, Jonathan, may schedule na tayo dyan. So, i-announce na lang natin Oo. siguro. Ayun, By tomorrow, sige. binigyan na tayo ni Ma'am Arlene ng mga calendar Schedule, of activities yan. and mga schedules. Oo, para kunyari, sa araw na yon may radio kayo, pwede nyong masabi na, ngayong araw na to po, Yes. pwede Ayan, kayo, yun, pwede napakagandang kayong bagay po pumunta nun. sa ganitong lugar, nandun po sila. At mai-advance na din natin at i-send Yes, yung announcement para kumbaga sa yung mga makakarinig nga nating mga kababayan ay makapag-prepare sila at makapaghanda. At speaking nga ng makapaghanda, Ma'am Arlene, siguro bago natin bigyan ng gabay ang ating mga tagapakinig, ay papaano po ba ang proseso ng paglapit po ng mga nangangailangan ng dugo? Okay, so para po maka-avail nung libreng dugo, actually ang libre doon yung processing fee. Apo. So, ganito lang ang gagawin nila. Kunyari, kung taga saang bayan kayo, pupunta lang kayo sa health center. And then sa health center, hanapin nyo yung blood program coordinator. Pakita nyo, dapat dala nyo yung blood request Request. form. Kasi Mhm. syempre, hindi naman pwedeng basta sasabihin mo lang na, kunyari, type O, isang unit. Meron kasing blood component yan. Yes Kung po. whole blood, kung pack RBC, kung platelet. So, kailangan may blood request kang dala, pakita mo sa blood program coordinator, and then yung blood program coordinator ng LG or ng RHU, siya yung makikipag-coordinate sa facility, kunyari sa BAT-MC or PRC. Yes. And then, sila na yung bahalang makipag-usap doon, and then, i-inform na lang yung relative ng patient kapag ready na at pwede na siyang kumuha ng dugo. Ayun.
Ayun, napakagandang malaman yan ng ating mga tagapakinig. At dahil nga napag-uusapan na din natin yung mga schedule at medyo magandang ating usapan Ate Iset, Ma'am Arlene, bagaman ay tayo nga ay medyo nauubusan na lang ng oras at hindi na rin namin kukunin pa ang inyong oras kasi alam ko busy Yes. ang Provincial Health Office. Siguro ma'am, dahil nga po nalalapit na ang ating Valentine's Day, syempre naiiugnay natin yan doon nga sa syempre kung wala naman tayong dadaloy na dugo ang ating mga puso Yes. kumbaga ay hindi Yes. titibok para Oo. para sa special someone ng mga di ba, ng ating mga kababayan. So maganda po na ma-encourage natin ang ating ang publiko na mag-donate syempre ng dugo. Baka Ma'am Arlene, yung inyo pong mensahe, yung inyo pong gabay o mensaheng gabay sa ating mga kababayan. Okay, so tulad ng sabi ko kanina, ang pangangailangan sa dugo hindi tumitigil, hindi nababawasan, ito ay nadadagdagan araw-araw. So ugaliin natin na mag-donate ng dugo kada 3 buwan. So every 3 months po pwede tayong mag-donate ng dugo. Bakit 3 months? Kasi sabi ng mga sa pag-aaral, yung sa loob ng 3 buwan, mababalik na yung iron stock ng ating katawan. So safe ka na ulit na magbigay ng dugo. So, kada 3 months po, pwedeng magbigay ng dugo. So, ano ba yung qualification? So, sa edad, 16 to 65 years old. Kapag 16 or 17, kailangan may parents' consent. Hindi pwedeng basta ka lang pupunta. Apo. Kapag namang lampas ka na ng 60, kunyari yung 61 to 65, pinapayagan yan ng mga doktor natin. Basta yung donor ay regular na nagdo-donate. Kumbaga hindi first Kaya pa. time. Yung Parang kaya tanda pa. ko nga po noon, Oo. may 62 years old, kung di ako nagkakamali. Balayan. Bawan ate. Tsaka Nung tayo balayan na nagpunta, ayun, 62 Oh, yeah. years Oo, old. basta regular donor naman siya, pinapayagan yun. Huwag lang yung mga, kunyari 63 na tapos first time pa lang magdo-donate. So basta regular donor na 60 plus na, pwede na. So timbang, so ito, pasado tayo dito. Ewan ko lang si Sir Jonathan. Parang At least ano pa ako doon, 50-50 pa. So 50 kilos pataas, pwede na. And then, BP, syempre 90-60 hanggang 140-100. Ang pulse rate 90 to 100, 60 to 100 beats per minute. Then may tinetest din tayong hemoglobin. So kapag pumasa ka doon sa hemoglobin, at least 12.5 pataas, makakapag-donate ka ng dugo. Kapag mababa doon, hindi pwede kasi medyo mababa yung iron level ng dugo mo. So Opo. kailangan muna siguro mag-iron Yes supplements ka muna. So medyo temporarily deferred muna. So kailangan din may sapat na pahinga. Kumbaga in good health condition, walang ubo, lagnat, sipon, Sapat na tulog, sapat na ayan. tulog, hindi nakainom, yun, hindi puyat, yun ang mahalaga. So ayan, Ma'am Arlene, napakaraming kumbaga kaalaman nga na naibabahagi at patuloy na naibabahagi po natin sa ating mga kababayan patungkol nga po dito sa kahalagahan ng voluntaryong pagbibigay po ng dugo. So baka po meron pa po kayong iba pang Ibang. detalye na nais pasadahan at ang inyo na rin pong pasasalamat at syempre pagbati na rin po ngayong umaga. Okay, so kami po sa Batangas Provincial Blood Council ay nagpapasalamat sa lahat ng ating mga supporters. Ang supporters po natin, yung mga volunteer donors Yes po. natin, Yes. na talaga namang walang sawang nagbibigay ng dugo. Kumbaga, sana maging way of life talaga, which is parang nangyayari na naman, Yes na po. nagiging way of life na ng mga Batanggenyo ang pagbibigay ng dugo. So ipagpatuloy lang po natin ito, ipagpatuloy ang dugoyanihan, dugoyanihan para po sa ating mga kababayan. Sapagkat alam naman natin na ang bawat patak ng dugo po na ating ibinibigay ay buhay ang naisasalba natin, ang naiiligtas natin. So sabi nga, one of the highest form of humanitarian act, pinakamataas na antas ng pagkakawang gawa ay ang pagbibigay ng dugo. So ipagpatuloy lang po natin ito at alam ko na marami tayong matutulungan. At napakaraming health benefits din naman, Ma'am Yes, Arlene. sa Oo. magdo-donate. Hindi yes. lang para hindi ka nakatulong lang para sa ibang tao, nakatulungan mo rin yung
sarili mo. Yun ang napakahalaga. So ayan, dahil sabi nga Ate Isent, ni Ma'am Arlene, fully booked na hanggang Yes, April, oo. kung di ako nagkakamali, ang schedule ng ating mga bloodletting activities dito po sa Lalawigan ng Batangas. Abangan nila Ate Isent. Oo, Dahil announce natin din i-announce yan. natin yan, papasadahan natin yan. Ma'am Arlene, pagbati po, baka meron kayo ulit mga gustong batiin ngayong umaga? Salamat. Okay. So, gusto ko lang din palang pasalamatan. Yes yung po. mga partners natin sa region, yung mga taga-regional NBBSP natin, sina Mama Yula Yes Velgado, po. sina Sir Joseph Baldera, si Sir Neil, sina Sir Chris. Opo. Kasi yung suporta nila sa probinsya, sa mga programa natin is nararamdaman natin talaga. Kumbaga, lagi silang nandyan para tumulong Yes. sa atin. Bagay, full support po sa atin. Yes, o kasi hindi Yes rin po. naman natin may sa katuparan yung mga Apo. proyekto natin kung wala din yung tulong, Tulong na nila. nanggagaling sa region. And syempre yung tulong na nanggagaling sa ating pamahalaang panlalawigan, sa ating mahal na governor, sa aming provincial health officer kay Dr. Osaita na siya ring tumatayong presidente ng ating blood council, Yes po. sa lahat ng officers ng council, sa ating mga partner facilities, nandiyan ang Batangas Medical Center, talaga yung ating mga kaibigan, mga bleeders dyan na Yes talagang po. kahit napapagod ay tuloy pa rin. And then, syempre, ang PRC natin, si Sir Ronald Generoso, at lahat ng mga nagiging partners natin sa pagpapatupad ng ating programa. So, maraming salamat po at sana po ipagpatuloy pa natin ito sapagkat napakaganda po ng ating adhikain na makatulong at makapagsalba ng buhay ng ating kapwa. So, yun lang po. At maraming salamat. Ayun, at syempre maraming Yes po. salamat din Ma'am Arlene sa ating Provincial Health Office kasi kayo po ay nakapanayam ulit namin Yes. ngayong Well, anytime po. pagpasok ng bagong taon ng Anytime. 2024. Ayan, simula na ulit, tuloy-tuloy na ulit tayo all year round ngayong buong taon ng 2024. At kay Paula, Ayan, hi diba? Paula. Magpapangipangitan Si Miss na Paula. ulit tayo, di ba? Yan, Ayan. hindi pa rin nga natin pala napag-usapan kasi nagkaroon din siya ng bloodletting dati. So yan. siguro sa susunod pasadahan din natin yung si Paula na pinuntahan ko din, nagkaroon din siya Oo, at bilang pasasalamat niya. Oo, at ang ating pasasalamat din sa kanya kasi kahit talagang nag-busy siya, Busy, oo. dahil nag-board exam siya and then nakapasa, talagang yung bata naman ay talagang gumagawa ng paraan para makasama pa rin talaga sa ating mga activities. po. So, siguro mas marami pang masasamahan si Miss Paula ngayon. Oo, kasi medyo pahinga muna daw siya eh. Ayun. Oo nga oo. daw, Thank ayun. you, Paula. Ayun, so again, maraming salamat Ma'am Marlene at makakaasa po kayo na ang Biyaheng Kapitolyo, ang Provincial Information Office po ay laging bukas para nga po sa anuman pong ipababatid ninyo sa publiko tungkol nga po dito sa ating Voluntary Blood Services Program ng Lalawigan. Maraming salamat po. Okay, Thank thank you you, rin Ma'am po Arlene. anytime po. Salamat Ayan, din so po. nakapanayam nga po natin si Ma'am Arlene Brucal, ang Voluntary Blood Services Program Manager mula po sa Provincial Health Office. Maraming salamat po, Ma'am. Thank Thank you po ulit. Ayun, ang oras po natin at 10:20 na po ng umaga at syempre ang aming pasasalamat sa ating nakapanayam nga kahapon na si Miss Arlene Brucal, ang ating National Voluntary Blood Services Program Manager ng Provincial Health Office. At speaking dun sa mga nakahanay na activities, Ate Isen, pasadahan mo na. Okay, magkakaroon po tayo ng schedule ng bloodletting activity. Today, si Ma'am Arlene po ay nasa Cuenca dahil meron po tayo siyang mass blood donation. Tapos January 29, Don Manuel Lopez Memorial District Hospital sa Balayan. January 31 sa Balayan RHU. At ang venue naman nito ay sa Walter Mart Balayan. At magkakaroon din tayo ng February 6 sa AGNP Bawan. Marami tayo, Jonathan, ng mga schedule na whole February meron tayong Meron na schedule. agad. At siguro, tayo ngayon nag-uusap lang kanina dun sa mga activities. Biruin nyo, ngayon pala meron agad. Diba? oo, yan ay January pa lang. Gusto mo bang banggitin pa rin Sige natin po. ang buong February? So magkakaroon po tayo February 2 sa San Juan, Batangas. February 3, Santa Rita Calzada, Batangas City. February 7 po, Ibaan, Batangas. February 9 sa Emmanuel, sa Cuenca po ulit. Tapos February 10, Banabas South, Batangas City. February 11, sa Bawan po, pero sponsor, kasama natin siyang partners natin, siya na ang Taogama. Tapos February 13,
IM Department. Tapos February 14, PNP, Alangilan. Yan yung sinasabi ko sa iyo, Jonathan, na Valentine, isang malaking event po ng Batangas Blood Council. Magkakaroon po tayo dyan ng bloodletting activity. February 15 sa Calacar HU, February 16 sa Pangaw Ibaan, February 17 STC Bawan, February 18 Balete at Tao Gama rin po ang kasama natin dyan. February 20 Padre Garcia, February 21 PhilHealth Batangas, February 22 Taal Batangas, February 23 Kalaka, February 24, Bulbok, Batangas City. February 25, San Pascual RHU. February 26, Balayan. February 27, Santa Ana, Calatagan. February 28 ay sa Lubo. And February 29 sa Apasible na Subo. Sobrang dami po. At sa mga gusto pa po na mga magkaroon tayo ng bloodletting activity sa mga LGU, magpa-schedule lang po kayo sa ating mga partners na agency like po ng Red Cross Batangas or Batangas Medical Center. At sa lahat po ng mga Batangas Blood Council members, magandang umaga po sa inyong lahat. Ayun, at dahil nga nabanggit mo, Ate Isent, merong Bulbok, Batangas City. Dumako naman tayo sa taga-Bulbok, Batangas City, na si kasamang Shelly Umali para nga bigyang daan muna ang ilang mga anunsyo at aktibidad dito po sa ating pamahalang panlalawigan. Anunsyo lang po mula po sa Battelec 1, may power interruption po tayo sa ngayong araw, 8 a.m. to 5 p.m. po, upang maglinis ng linya ang bayan ng Agoncillo, ang tanging barangay po ng Pook. At sa Battelec 2 naman po, area ng Rosario, sa January 30, Tuesday po ito, 6 a.m. to 6 p.m., annual preventive maintenance po, testing of Masaya and Taysan substation. Ang apektado ay ang portion of San Roque and Barangay Sinang Rosario, Barangay BDF, at ilan pa pong mga barangay sa Rosario at whole municipality ng Taysan at whole municipality of Lubo except Barangay Balibago and Biga. At mula naman sa Peso, Batangas City, inaanyayahan po ang mga ang gustong maging parte po ng special program for employment of student, or ito yung SPES na nagsisimula na ang application hanggang March 27, 2024. Ang mga qualification lamang is 18 to 30 years old, resident ng Batangas City, hindi EBD scholar, walang bagsak na grade o grado na mas mababa sa 80%, hindi pumasok sa o papasok sa CLB, at hindi anak ng kawani ng gobyerno na sumasahod ng mas mataas sa salary grade 4. Ang mga ilan pa pong kailangan o initial requirements ay maaari po nating tunghayan sa kanila pong Facebook account, ang Peso Batangas City. At ito po ay matatagpuan naman physically sa Batangas City Sports Coliseum. Ayun, maraming salamat kasamang Shelly sa iyong mga hatid na anunsyo dito sa ating lalawigan. At 10:25 na po ng umaga, dumako na po muna tayo sa lagay ng ating panahon ngayong araw ng Friday. Ate Isent, alam ko napaka malamig pa ng panahon. The struggle is real, ika nga daw sa mga sobrang maaga na maligo. Oo, ngayon, kanina pagising ko ang lamig. Ang lamig ng tubig, So, nakakatamad bumangon. Oo, so hanggang kailan kaya lalamigin ang bawat isa sa atin ngayon? Narito po ang weather report mula sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Magandang umaga, Batangas. Narito na po ang magiging lagay ng ating panahon ngayong araw ng Biyernes, January 26, 2024. Ayon sa Pag-asa, shearline pa rin ang umiiral dito sa malaking bahagi ng Visayas at ganoon din sa Mindanao. Dito naman sa parte ng Luzon ay northeast monsoon o amihan ang magdudulot ng mga pag-ulan. Samantala ay wala naman tayong namataan o minomonitor na sama ng panahon sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Mababa ang tsansa na magkaroon ng bagyo ngayong buwan. At para naman po sa probinsya ng Batangas ay magiging maaraw papunta sa maulap na kalangitan ang magiging panahon at mababa pa rin ang tsansa ng mga kalat-kalat na mahihinang pag-ulan sa bandang hapon hanggang gabi dulot ng isolated rain showers at thunderstorm. Sa hilaga at kanlurang parte ng Batangas ay may 2% tsansa ng pag-ulan. Sa silangang parte may 5% tsansa ng pag-ulan.
Samantala sa timog parte ng Batangas ay may 25% tsansa ng pag-ulan. Kaya paalala natin sa ating magigiting na kabatang na magdala ng pananggalang sa init at posibleng pag-ulan. Ang magiging agwat ng temperatura ngayong araw ng Biyernes ay nasa pagitan ng 22 to 29 degrees Celsius. Si Haring Araw ay sumikat kaninang 6:25 ng umaga at lulubog mamayang 5:52 ng hapon. Lagi po nating tatandaan, ligtas ang may alam. At tulad ng laging paalala sa atin ni Governor Mandanas, laging maging handa, ingat at magiting. Mula po dito sa Batangas Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, ako po si Jomidel nag-uulat. Magandang umaga po. Ayun, maraming salamat sa ating PDR, RMO at tayo nga po'y nasa huling bahagi na ng ating programa ngayong araw ng Friday para sa ilang mga pagbati at tiisen. Syempre, belated happy birthday po kay Ate Bebet Bale, pati na rin sa kanyang anak na si Buka Lois at saka si Lilet. Happy birthday. Tatlo rin kasi silang may birthday ng January. Belated happy birthday po sa inyo. Syempre, belated happy birthday kay Lara Nicole Coloma. At saka advance happy birthday naman kay Rose Castillo Pabito from Singapore. At syempre kay Ma'am Ronald Castillo of Mabini. Advance happy birthday po. Ayun, happy Syempre, birthday po. Binabati ko rin lahat po ng mga volunteer workers. Syempre kay Ma'am Digna Rabano Cortez, ang president ng lahat ng mga volunteers. Kay Ma'am Pefenya ng Alitagtag, Batangas City. At syempre, babatiin ko rin, Jonathan, lahat ng mga MIOs na lalawigan ng Batangas. Marami pong salamat sa inyong pagsubaybay at pagtutok sa amin ngayong umaga. At syempre, babatiin ko ang aking anak ng Happy Australia Day, syempre. Kasi Australia Day daw ngayon Australia Kaya, Day. Tsaka si Ate Babylin. Oo, yes. Nagkita Ate na nga pala Babylin. sila Oo. kahapon. Nakakatuwa at nagkita na sila. Kaya mag-ingat kayo palagi dyan at God bless. Syempre kay Ate Elfie, Mishu Ayan, kay Ate Elfie. from New Zealand. New Zealand Ayan. naman. So dito naman tayo pupunta sa Bulbok lang naman ulit. Oo, sige. Ayan, kasamang Shelly, bakit kayo may mga babatiin? Binabati po natin ang mga nakatutok sa atin sa Facebook Live po si Mr. June Lindon Aguda, si Mr. Brian Bautista, si Miss Shirley Balmes, Miss Ella Cayabat, Miss Grace Briones, Mr. Francis Mila, at yan nga po ang mga ilang pang nakatutok at tumutok sa atin buong araw ng ating programa ngayong Friday morning. Ayun, Uy, batiin natin ang mga taga-brigada, kasamang Jamie. At saka Ayan, si syempre Ate sa ating Jamie, mga nanonood. taga-brigada. At syempre kay Ma'am Baby PIA. At syempre sa ating kasamang si Carissa. At saka si Katiwalang Carissa at si Katiwalang Surge. Yes, magandang umaga At sa saka inyo. si Tito Ogi. Syempre, Oo. lahat ng mga taga-PIOC. Si Kuya, at nating mga kasamahan. Kuya Renz. Yes. Oo, ayan. So, dito na po, nagtatapos ang aming programa para sa araw na ito. Natapos na naman po ang isang linggo ng paglilingkod. Kaya tayo po ay magkakarinigan muli next week para po sa panibagong edisyon ng inyong programang pangkaalaman, impormasyon at pagbabalita. Sa lahat po ng mga sumubaybay sa aming programa ngayong araw ng Friday, marami pong salamat sa muling pag-antabay sa inyong mga kaagapay. Sa ngalan po ni Governor Hermelando Mandanas at ng buong pamahalaang panlalawigan ng Batangas, Ng pamunuang makadiyos, makakalikasan at makatao, taas noo, Batanggenyo. saksi po ang mahaba at mayamang kasaysayan ng ating lalawigan sa dami na po nating napagdaanan at napagtagumpayan. Sa tulong po ng Panginoon at sa atin pang mas matibay na pagkakaisa, anumang hamon mas kakayanin pa. Sa pagunlad, tayo po ay sama-sama. Muli, ito po si Jonathan Macaraig. At sa patuloy nating pagtahak sa makabagong panahon, patuloy lang din nating panatilihin na ang katangian ng ating pagkatao ang siyang tunay na yaman nating mga Batanggenyo. Matatag, magiting. Ito naman po si Millicent Ramos, kasama ang ating patroller na si Shelly Umali. Kasama rin po natin sa ating pagpasada ngayong araw ang aming technical team na binubuo ni Kevin Medrano, Christian Andal, Kurt Bayanan at si Harold ba ito or Jeff? Jeff de Guzman ba? De Guzman or Evangelista yan? Ala, Dalawa naglahok kasi na. yan. Naglahok na tayo. Siguro maganda ay maglagay na muna kayo ng name tag. name tag. Para kayo ay makilala muna ng husay at talagang nagkakabaligtaran. At saka- Nanonood din pala sa atin si Sir Bong Mangilin. Ayan, Hi, sa atin good ngayong morning. umaga. At saka syempre first time ni Kurt ngayon, talagang happy ako dahil talagang
Supportive naman itong si Kurt. Ayan, maraming salamat sa inyo. Wala ka na bang nakalimutan na kasamang Shelly? Wala naman. Ayan, manatili lamang pong nakatutok sa aming official social media accounts Batangas PIO para po sa updates ukol sa tuloy-tuloy na paghahatid ng serbisyo publiko ng inyo pong pamahalaang panlalawigan. Muli, ito po ang inyong Biyaheng Kapitolyo. Kapitolyo! Kapitolyo! Biyaheng Kapitolyo. Ang programa ng bawat Batanggenyo. Biyaheng Kapitolyo. Mapapakinggan ang mga napapanahong mga balita. Biyaheng Kapitolyo. Mga kaganapan sa loob at labas ng lalawigan ng Batangas. Biyaheng Kapitolyo. Tatalakay sa mga proyekto ng ating pamahalaang panlalawigan. Health, education, livelihood, protection of life, environment, and property. Tara na! Sakay na! At samahan ang buong pangkat ng patrol ng Kapitolyo patungo sa isang magiting na lalawigan ng Batangas. Dito sa biyaheng hindi ikaw maiiwan. Kapitolyo! Kapitolyo!